Welcome to my channel. So today, this video is going to be my first ever haul video. Actually, haul slash favorites. Kasi lahat lang po ng i-haul ko sa inyo ay yung mga favorite ko. Favorite ko na Maybelline products. Bakit Maybelline yung una kong i-haul? Kasi po, Maybelline is my favorite makeup brand. So, umpisahan natin. Yung una kong naging favorite sa Maybelline ay yung mga powders nila. Clear Smooth Extra Shine Free Powder Foundation. You can use this wet or dry. So, pero ako, ginagamit ko siya wet. And the good thing about this, that this is not pore clogging. This is non-comedogenic. So, kasi acne prone yung skin ko. So, dito, hindi ako nagbe-break out. So, ito, the good thing about this, wala siyang smell. Wala, so, diba kung kayo yung taong ayaw nyo ng may fragrance yung ina-apply sa skin nyo, maganda siya. Wala siyang fragrance. And, meron na rin siyang SPF 20. And, dalawa siya kasi gusto ko yung shade na to. Minsan kasi pag feeling ko parang masyadong maputi yung mukha ko kasi nude beige yung gamit ko. Minsan naman pag feeling ko parang sobrang puti ng mukha ko. Ginagamit ako siya ito natural. Actually, para i-prove ko sa inyo na talagang favorite ko siya. Ayun, ubus na nga siya. Ito pa isa. Ubus na siya. And, ang dami ko nang na-consume na ganito. Siguro pwede na akong makapaglagay ng tile sa bahay namin gamit to. Kasi sobrang favorite ko siya. And, affordable din siya. Ano lang siya, 249 pesos. Yun nga lang, wala siyang refill. Ito na siya. After mo maubos, tatapon mo na. Kasi wala siyang refill. And this is 7.5 grams. Ito, syempre, gusto kong itry yung baka meron pang mas maganda sa kanila. So, trinay ko yung medyo mas mahal lang siya ng konti. Actually, hindi konti. Medyo mahal siya. Pero syempre, kung mahal siya, pero hindi naman siya ganun kamahal na tayo ng ibang high-end brands. Pero sulit naman kasi yung pera mo. So ito, binili ko siya ng bukod. Yung case niya is 250 pesos and the refill is 449. So 250 plus 449. So i-compute nyo na lang, yun yung halaga niya. And ito yung, I think ito yung natural nila. Ay, natural. Sorry. Mineral. Maybelline na minerals nila. The good thing about this, dalawang klase yung shade niya. Merong yellow and merong pinkish. So, merong pinakamaputi sa pinkish and merong pinakamaputi sa yellow base. So, itong kinuha ko is on the yellow base. Yellow yung undertone niya. This is in the shade OC1. Actually, TO1 ako. Kaso, medyo pinkish yung undertone ng face ko. Kaso kasi gusto ko rin at the same time, meron kasi yung mga yung pimple scars, ito yung kagaya niya. Gusto ko siyang i-hide, gusto siyang kontrahin ng yellow na foundation. So, ito siya, medyo maganda, very silky yung powder niya. At saka paggamit ko siya, hindi halatang naka-foundation ako. Parang natural, na parang soft, na parang ang flawless. Parang hindi ka halatang naka-makeup. Kaya nagustuhan ko siya. You can use this wet or dry. So, maganda siya. Sulit naman yung pera mo. And, actually, ito. Dalawa siya. Next is, ito. Yung pinaka nagustuhan ko, this is the BB Silk Cake Powder. Kasi sa lahat ng powders nila, ito yung merong mga pinakamapuputing shade. Kasi acidic ako, mabilis din mag-oxidize sa akin yung powder. Minsan kahit pinakamaputi ng shade, nangingitim siya kagad sa akin. So, ito siya. Ito yung box niya. Sorry, yung iba wala na yung box niya kasi tinapon ko na. At ito, ang halaga niya ay 339 pesos. Ito yung, kung merong BB cream, meron din silang BB powder. Oil control na din siya. Tsaka, maganda din siya. Very silky. Basta, gusto ko din siya talaga. Ito yung case niya. Ang ganda, diba? Actually, ubus na rin siya. Pang ilang purchase ko na rin siya. Ayan. Meron siyang sponge dito. Siya. So, ako ay nasa shade ng number 2, nude beige. Kasi yung number 1 niya is light. Na meron siyang pinkish undertone. So, ang kinuha ko lang yung number 2. Actually, dalawa sila. Ito yung isa. Nadurog kasi siya. Nabagsak ko. Okay.
So, Kasi maganda yung, marami siyang shade na mapuputi. Hindi kagaya yung ibang shade na medyo maitim. the next is ito. Kaya ko rin siya nagustuhan. Long-lasting naman siya. But, kaya ko siya nagustuhan kasi siya yung foundation na hindi ako umiitim. Halos lahat ng liquid foundation, umiitim ako. Ito, maputi siya sa skin. Kumbaga, nagbe-blend siya sa skin tone ko. Hindi siya ganun kadaling mag-oxidize. Long-lasting din naman siya, but for super-duper oily skin, syempre, hindi naman siya ganun ka-long-lasting. Pero, okay na rin siya. This is in the shade OC1. Lahat, basta, ito siya. Actually, maganda siyang pagternohin. Kung ikaw yung mahilig na taong gumamit ng liquid foundation, tsaka ito, pang finish, okay, maganda silang pagternohin. Maganda yung coverage nila. Basta okay sila, favorite ko sila. Pero kasi ako yung taong hindi mahilig mag-liquid foundation. Minsan ko lang siya gamitin. Pero favorite ko na siya. Ito lang lagi kong ginagamit. Ginagamit ko siya ng wet. Mas maganda basta wet, okay? Syempre, hindi mawawala yung mga favorite kong lipstick sa kanila. So, madami akong favorite na lipstick sa kanila. So, isahan na natin. Ang pinaka unang nabili kong lipstick sa kanila ay ito. Maybelline in the shade of Angel Rose. Sana nakikita nyo. Angel Rose. So, I got this, I think, for 299 pesos. Actually, pangatlong purchase ko na. Tuwing mauubos siya, bumibili ako. Ayan. Para patunayan ko sa inyo. This is great for everyday use. Pero, itong lipstick, ito lang naman, nag-iisang lipstick lang naman na to. Medyo nadadry yung lips ko, kaya naglalagay muna ako ng lip balm bago ko siya i-apply. Ito yung shade niya. Pero, as in maganda. Yung sinabi niyang Angel Rose, pag nilagay mo sa parang Angel Rose nga talaga. Parang isang angel. Basta maganda siya. This is great for everyday use. Diba? And, ang mga sumunod, I think this is from, di ko alam kung anong line. So, regular line. O basta, ito. Fuchsia Fever. 140. Sobrang hot fuchsia pink. Kung gusto mo talaga ng parang shocking pink, ito. Okay. Fuchsia Fever. Peachy scene. Ito siya. Actually, nung una, ayoko tong color na to. Kasi pag nilalagay ko siya, parang wala naman akong lipstick. Pero, na-realize ko kapag dinamihan ko siya, maganda pala siya. Parang medyo glossy na parang, basta maganda siya. Also great for everyday use. Especially pag nilalagyan ko siya ng medyo peach din na lip gloss. Ang ganda, parang glass-like finish. Pag may lip gloss Pero kung wala, okay lang din naman. Basta maganda, bagay siya for smoky eyes. Okay. Peachy scene. Okay. Matte 3 and matte 1. So, unahin mo natin yung matte 1. Itong matte 1, kung meron mong baby pink na hot pink, ito na yun. Sobrang favorite ko to. Ang ganda niya kasi pink na pink. This is the matte one. Actually, lahat ng lips nila very pigmented. Tsaka, by the way, ito lang pala yung nakaka-dry ng lips ko. Pero itong mga squares na to, na lipstick na to, hindi. Never nilang na-dry yung lips ko. Lagi lang siyang namu-moisturize. Very moisturizing sila. Hindi kahit itong sa Bold Matte collection, kahit matte sila, hindi sila drying sa lips. Okay, Bold Matte, okay? Matte 1. Sorry kung hindi ko na. And then, the next is from Matte 3. Okay, Matte 3. Medyo ito, umbos na siya. Halatang favorite ko kasi konti na lang. Matte 3. Actually, nung una, nag-expect ako sa kanya, akala ko kasi orange. Gusto kong makakuha ng lipstick na sobrang totoong orange talaga yung color. Pero, nung nilagay ko na siya sa lips ko, sabi ko, teka lang kasi lipstick ko. Sabi ko, ba't ganun parang reddish-orange siya? Like, parang reddish-orange. Pero anyway, favorite ko na din siya kasi parang, ang color niya parang color ng papaya. And,
ginagamit ko din siya for everyday. Kung gusto ko lang mag-add ng konting color, medyo maputla ako. So, ginagamit ko siya for everyday. Gusto ko siya kasi matte siya and at the same time, orangey. Basta parang mahilig ako sa mga orange shade ng lipstick tsaka mga coral lipstick. Okay. And the next product that I got is from their Vivid collection. Hindi to available. By the way, itong mga to, available lahat ng Maybelline na to. Nabili ko lahat sila sa SM department stores. Pero itong dalawa lang naman to. Sa online shop ko siya nabili. So, ipopost ko yung link down below in the description box kung saang online shop ko siya nabili. I got this for 330 pesos each plus shipping fee. Ito naman, di ko nasabi, sorry. 399 pesos. Yung bold matte tsaka yung mga regular lines niya, 399 pesos at SM department stores. And ito, 330 pesos. So, ito. Unahin natin yung electric orange. 880 electric orange. Itatabi ko siya dito sa matte 3 para makita nyo yung difference nila. So, as you can see, yung electric orange, mas orange siya kaysa dito sa matte 3. Pero, hindi naman, nag-expect ako sa kanya na akala ko electric talaga yung shade niya. Hindi naman electric kagaya ng pangalang electric. Pero, orange naman siya. At least kahit paano, nakatagpo na ako ng medyo, hindi naman exact na gusto ko, pero medyo orange na color. And, ito kasi yung isang matte, itong matte 3, matte siya. Ito naman, kung ang tawag dito, satin finish. Basta pag nilagay mo siya sa lips mo, parang ang lambot-lambot ng lips mo na parang moisturize siya. Kaya favorite ko siya. Okay. And the next from Vivid collection is 895 on Fire Red. Okay. Ito. Hindi ako mahilig sa red lipstick na may blue ang undertone. Kasi, ewan ko, basta hindi ko sila gusto. Pero, itong lipstick lang na to ang nagustuhan ko. Kasi parang, pag nilalagay ko siya, feeling ko ako si Snow White. Parang, lipstick ni Snow White. Ito. Okay. On Fire Red. Maganda siya. And the last lipstick that I got from SM department store na to SM department store, 399 din. Bago yata to sa line nila, yung mga nudes from the nude collection is NU35S. Ito, gusto ko din to. Nude siya. Nude. Maganda naman yung coverage niya sa lips ko. Nude talaga siya. But the downside of this is, maya-maya, nagiging sticky na siya. Kung ikaw yung taong hindi mahilig sa sticky na lipstick, hindi mo to magugustuhan. Pero ako kasi, wala sa akin kaso kung malagkit yung lipstick, as long as hindi na-dry yung lips ko, okay siya. Ito siya. NU35S. Sorry, may balbon ako. Ayan. NU35S. Okay, so, ito lahat ng lipstick na favorite ko sa Maybelline. As you can see, very vivid yung colors nila, very bright. Mahilig ako sa bright na lipsticks. And, the next, ano ba yun? Ito, bago din to sa line nila, lip polish. At first, akala ko una lipstick sila na ganito yung shade. Sabi ko, hindi ko mabuksan. Natanggal yung balot. Hindi ko mabuksan. Sabi lang ng sales, ma'am, ganito po. So, yun naman pala. Ganito pala sa tanan lip gloss. And, I got this for 349 pesos. Kung sa tingin nyo, expensive siya for a lip gloss, para sa akin, hindi. Kasi, very pigmented siya, tsaka very moisturizing siya sa lips ko. Ito yung swatch niya. Diba? Sobrang pink niya, kahit hindi ka na nga maglagay ng lipstick, kahit ito na lang okay na. Tsaka minsan, kapag feeling ko, hindi na talaga kaya ng petroleum jelly, tsaka ng lip balm yung pagdadry ng lips ko. Ina-apply ko siya overnight. Kinaumagahan, okay na siya. Sobrang lambot na ng lips ko. Parang baby lips na. Ito siya. Ay, by the way, this is in the shade of Pop 5. Pop 5. Okay. And the next lip polish is Glam 6. Ito, first time ko kasing magkaroon ng violet or plum na color. So, ito
ito, favorite ko na siya. Sobrang excited ako. Para kasing nagmumukha kang sophisticated. Ito siya. Diba? Sobrang makulay niya for a lip gloss. That's why I love it. Okay. And ano pa ba? Oh! Ito. My favorite. Actually, hindi ko pa siya na-open, pero favorite ko na siya. I got this for 379 pesos at SM Department Stores. Ito yung eyeshadow, pero hindi ko siya planong gawing eyeshadow. Gusto ko siya gawing highlight dito. So, open na lang natin. Kaya ko siya naging tip, kasi na-try ko naman na siya. Nung binili ko, yung tester, trinay ko, sabi ko, ang ganda, and naisip ko, talagang magiging favorite ko na talaga siya. Okay, teka lang. Sana. Okay, so, 379 pesos. And it looks like this. And here's the swatch. Diba ang ganda niya? Pwede siyang gawing eyeshadow base. At the same time, pang height. So, ang ganda niya. Talagang alam ko, magiging favorite ko siya. Kaya sinama ko na talaga siya. So, yeah. So, that's it for now. I hope you guys enjoyed watching and see you in my next video.